Assalamualaikum! Magandang araw! Kamo na siya ng Shabay. And for today's video, magluluto ako ng bread kolam jamun misti. Kung bibili ka pa sa palengke, mahal per kilo siya. Mga 800 siguro per kg. Kaya kung meron kayong mga leftovers na sliced bread, pwede kayong gumawa. Ini-slice ko lang yung mga tabi-tabi dyan yung may mga kulay brown. Inalis ko lang siya dyan. Pag homemade yung misti natin or yung sweet natin, mas may adjust natin yung tamis niya. Kasi pag bibili ka sa palengke dito, masyadong matamis. So pag ikaw, mababalance mo kung ano lang yung gusto mong tamis. Bali, ginawa ko dyan, konti lang yung tamis, sakto lang. Kasi pag masyadong matamis, nakakasawa siya. Nagtunaw lang ako dyan ng powdered milk sa mainit na tubig. Diyan natin ibababad ang ating bread. Talagay natin yan sa bread natin para lumambot. Kaya make sure natin na yung bread natin is talagyan natin lahat ng milk. Ulit-ulitin lang natin yung procedure na yan hanggang matapos yung bread natin. Palalambutin natin yung bread natin yan. Yan, after niya, minekos-mekos ko na siya. Hindi na ako nag-hand gloves dyan kasi ako lang naman yung kakain. Saka nagugas ako ng kamay. Yan, imamash lang natin yan hanggang ma-achieve natin yung texture na gusto natin. Bale, nilagyan ko rin siya ng mga 1 spoon na oil para maka-form tayo siya. Mag-form tayo ng circle para hindi siya magdikit. Ginawa natin dyang way is Bangladeshi talaga. Imimikos-mikos natin kamay-kamay. Pero malinis naman ang ating kamay. Bali, naglagay din ako sa aking 2 palad ng oil para hindi dumikit yung ating gagawing gulab. Ayan. Nag-form lang ako dyan ng circle. Meron din siyang shape na oblong, yung misti na gulab. Pero ako mas okay na sa akin yung circle lang. Bali, yung ginawa nating gulab dyan, leftover na sliced bread siya. Para hindi siya masayang. Dito sa Bangladesh, ganito, traditional sa kanila yung mga sweets. Especially pag bibisit ka sa, in-invite ka sa isang bahay, magdadala ka ng sweets, or may bagong anak, magdadala ka ng sweets, traditional nila, bagong kasal, may mga sweets, sobrang tatamis talaga niya. Ewan ko sa kanila, traditional talaga nila. Medyo mahal siya per kg, pero ganun sila dito, kahit mahal, bibili sila. Pero in fairness, yung mga sweets nila dito masarap. Kahit minekos-mekos, masarap siya. Lalo na pag nilagay mo siya sa ref.
Nakagawa ako dyan ng 13 pieces na balls ng gulab. Ayan. Then, magre-ready na tayo para i-fry ang ating gulab. Nagpainit na ako dyan ng mantika. So, pag mainit na, saka natin ilalagay ang ating gulab. Saka natin ilalagay, i-fry natin siya. Dahan-dahan. Ayan, ilagay ko na siya dyan. Then, bago natin baliktarin, make sure na golden brown na talaga yung ating piniprito. Golden brown na siya. Huwag nating halu-haluin. Antayin natin maging golden brown bago natin baliktarin. Then dyan sa magiging sweets natin, bali nag-dissolve ako dyan ng sugar na may konting tubig, na may cardamom. Medyo papalamputin natin siya dyan. Tapos pag naluto na natin ang ating gulab jamun, ibababad natin siya dyan hanggang ma-absorb niya yung tamis. Mas matagal na babad, like 1 hour, 2 hour. Mas malasa siya. Ayan. Golden brown na siya, kaya nabaligtad ko na siya. Nasa sa inyo kung gaano yung gusto nyo pagka-golden brown. At ayan, yun na yung gusto kong texture, yung color ng ating gulab. Then, ihuhulog ko na siya dyan sa ating pinaka-syrup. Ayan, may cardamom siya. Bali, ididip natin siya dyan hanggang mga 2 hours siguro, para ma-absorb niya talaga yung tamis niya. Ayan. Yung mga inlo ko dito, tanong din kinagawa ko, niluluto ko. Sabi ko gulab, kasi sabi ko gusto ko ng misti. Pagbibili kasi mahal, kaya nagawa na lang ako. Then ayan na, iti-taste na natin siya. Para sa akin masarap siya. Hindi siya ganun sobrang katamis. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye. Mas salamat.